At sa huling yugto ng ating recap, nais din ng lahat na masaksihan ang isang operasyon, at kung ano man ang magiging resulta ng tagumpay na ito. Nagsimulang buksan ni Park Hoon ang dibdib ng pasyente, ngunit sa sandaling ito, nasira ang cog ng sternum calcification. Nasugatan ang kanang kamay ni Park Hoon. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay labis na nakapagpaalala sa lahat. Mabilis na nagbago si Park Hoon sa isa pang pares ng guwantes, at nagpatuloy sa pagkumpleto ng thoracic surgery. Ngunit ang dugo ay ganap na nabasa ang mga guwantes. Malinaw na hindi niya makumpleto ang operasyon sa oras na ito. Maaari lamang niyang hilingin na magpalit ng posisyon sa kanyang surgical assistant. Pero pinigilan silang dalawa ng head nurse sa gilid. Labis na nalilito ang lahat, ngunit nanatili pa rin siyang determinado na itaboy ang surgical assistant. Dahil ang mga sirang soul teeth ay hindi normal, at sinuri ng mga medical staff. Ang surgeon ni Park Hoon ang naglagay ng blade, kaya naghinala siyang tricks ito, kaya hinabol niya ito. Binigyan ng lunas ng head nurse ang sugat ni Park Hoon. Ang pangunahing doktor ay nasugatan sa kanyang kamay, at walang surgical assistant. Sa kanyang kawalan ng kakayahan, may mahihiram lamang siya sa kalapit na operating room. Ngunit si Dr. Han ay isang kalaban, kaya ayaw niyang tumulong. Pagkatapos ay ipinahiram sa kanya ang isang intern na doktor. Walang pagpipilian si Park Hoon kundi sumang-ayon. Ngunit labis na nagalit si Soo-hyun. Hindi niya akalain na maaaring gawin ng isang intern ang mahalagang gawain, kaya aktibong hiniling niyang tulungan sila. Bilang kapalit, tinanong ni Dr. Han kung gusto niya bang pumunta sa kabilang panig para tumulong, para lang sa kadahilanang ito. Sa katunayan, matagal nang alam ni Dr. Han na gusto ni Soo-hyun si Park Hoon, kaya hindi siya sumang-ayon sa kahilingan ito. Ngunit nag-aalala pa rin si Soo-hyun kay Park Hoon. Hindi niya pinansin si Dr. Han at isagawa ang operasyon, at kinuha ni Ha-si ang posisyon ng assistant surgeon. Nang magpalit ng posisyon ng dalawang tao, nagpatuloy ang operasyon, at isang kamay lang ang ginamit ni Park Hoon para isagawa ang operasyon. At bukod dito, hindi siya isang surgeon na may dominanteng kamay. Nag-alala ang lahat, ngunit sa panig ni Dr. Han, ang proseso ay malinaw na mas mabilis, at hindi nagtagal ay pumasok sila sa yugto ng pagtahi, kasama ang electrocardiogram ay gumana. Na ang ibig sabihin kay Dr. Han, matagumpay na natapos ang operasyon. At sa kabilang panig, naabot din ni Park Hoon ang huling yugto, na may electric shock sa puso ng pasyente. Ngunit hindi pa rin tumitibok ang puso. Ang eksenang ito ay labis na ikinabahala ng lahat. Sa ilalim ng walang sawang pagsisikap ni Park Hoon, sa wakas ay nagsimulang tumibok ang puso ng pasyente. Sa oras na ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Nakumpleto ni Park Hoon ang orihinal na imposibleng operasyon na may isang braso lamang. Tuwang-tuwa siyang yakapin ang bawat miyembro ng kanyang grupo. Nang si Soo-hyun na, niyakap niya ng mahigpit si Park Hoon. Nagkaroon ng hindi mailarawan na pakiramdam sa kanyang puso. Nahihiya na tumingin si Park Hoon kay Jae-hee. Pagkatapos ay ibinalita niya ang mabuting balita sa pamilya ng pasyente. Nalaman ng direktor na ang operasyon ay naging matagumpay at labis na nagalit. Kinailangan niyang mag-isip ng paraan para mawala si Park Hoon. Inayos niya na pumunta ang kanyang anak sa pamilya ng pasyente para sabihin na si Park Hoon ay North Korean at hindi pa nakapag-aral sa isang espesyal na paaralan noon. Nang marinig ito ng pamilya ng pasyente, labis silang na-stress. Pumunta siya kay Park Hoon at pinagalitan siya. Ngunit nang nagising ang pasyente, tumagal lang ito ng ilang oras. Ngayon ang pasyente ay maaari lamang magising sa pamamagitan ng mga instrumento. Si Dr. Han ay lubos na nagtitiwala sa kanyang operasyon. Nang ang tibok ng puso sa monitor ay nagpapakita ng unti-unting pagtaas sa kanyang pasyente, ay nagkamalay din. Pagkatapos ay nagsagawa ng disciplinary meeting ang ospital para kay Park Hoon. Sa panahon ng pagpupulong, palaging pinipilit ni Dr. Han ang kalaban, dahil matagal na niyang kinikilala na kaaway niya ang ama ni Park Hoon. Ang kanyang tanong ay naging dahilan upang hindi maging komportable si Park Hoon. Pagkatapos ng pulong, pumunta si Park Hoon kay Dr. Han at tinanong kung bakit niya siya tinatarget ng ganoon. Sinabi ni Dr. Han kay Park Hoon ang tungkol sa medikal na insidente. Ipinaliwanag ni Park Hoon, tumanggi din si Han na maniwala sa kanyang mga salita. Sa oras na ito, tumunog ang bell ng monitoring room. Nagkaroon ng cardiac arrest ang pasyente ni Park Hoon. Sa ilalim ng emergency na pangangalaga ni Soo-hyun, nabawi ng pasyente ang kanyang tibok ng puso, na nagpahinga rin ng maluwag sa lahat. Maaga pa lang ay tinawagan ni Soo-hyun ang pasyente. Hindi nakinig ang pamilya ng pasyente sa kanyang paliwanag. Galit na galit si Park Hoon sa ugali ni Soo-hyun. Pumunta si Soo-hyun para tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi nito na kung hindi niya magising ang pasyente, siya ay sisipain palabas ng ospital. Sinabi ni Park Hoon na kung ano ang kinalaman nito sa kanya,
Dahil ba sa gusto niya siya? Ang pag-amin ni Soo-hyun ay hindi niya sinasadyang itanggi. Sa sandaling ito, siya ay lubhang miserable. Narinig ni Jae-hee ang balita at dumating upang libangin siya. Hindi alam ni Jae-hee kung paano aaliwin ito dahil girlfriend siya ni Park-hoon. Hindi lang pampubliko ang kanilang relasyon. Maari lamang siyang gumamit ng yakap upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay gusto ni Soo-hyun na hanapin si Park-hoon upang magpaliwanag. Natagpuan niya ito sa kanyang tirahan. Ngunit natuklasan niya ang 2 pares ng sapatos. Dahil sa curiosity, tinignan niya ang computer ni Park-hoon. Ang wallpaper sa screen ay larawan ng 2 pang tao. Hindi siya makapaniwala pagkatapos ay nakakita ng CD sa drawer na siyang mga record ng medical na pagsusuri ni Jae-hee. Nang makita niya ang mga resulta, napagtanto niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay naging kasintahan na matagal nang hinahanap ni Park-hoon. Sa sandaling ito, siya ay labis na nalumbay. Sa sandali ring ito, ay magkahawak kamay ang 2 na pumasok. Ang eksenang ito ay lubhang nakakahiya at naalala niya ngayon lang na inaaliw pa rin siya ni Jae-hee. Ngayon ay kasama niya ang taong gusto niya. Pakiramdam niya siya ay isang clown at sinubukan niyang ayusin agad ang emosyon niya. Pinahinto siya ni Park-hoon, ngunit kahit paano pa ipaliwanag ni Park-hoon ay tumanggi na si Soo-hyun na maunawaan. Kinabukasan, 2 lalaki ang dumating sa ospital na wala man lang malasakit na ugali, parehong nagalit at nais na mabilis na gamutin ng doktor ang kanyang sugat. Hindi na makatingin si Soo-hyun at mabilis na humakbang para pigilan siya. Hindi inaasahan na may tatamaan na ibang tao at sinampal pa si Soo-hyun. Ganon rin ang ginawa ni Soo-hyun. Sinampal din siya pabalik, nang gusto siyang saktan muli ng gangster ay agad na nagpakita si Park-hoon. Ang lalaki pala ay ang junior ng isang tycoon na dati nang nailigtas ni Park-hoon. Si Soo-hyun ay hindi makapaniwala na may ganitong kakayahan si Park-hoon. Pagkatapos ay naglapat si Soo-hyun ng yelo para tulungan si Park-hoon. Hindi pa rin makontrol ni Park-hoon na pangalagaan ang ibang tao. Sa oras na yun ay matagal na palang nakatingin sa kanila si Jae-hee, at naalala nito ang mga oras na magkasama sila ni Park-hoon. Naalala niya kung paano nag-effort si Soo-hyun para kay Park-hoon. Nagsimula rin siyang magduda kung mas compatible si Soo-hyun kay Park-hoon kaysa sa kanya. Tinignan niya ang mga larawan sa kanyang telepono at tinanggal ang lahat ng mga larawan ni Park-hoon. Sa puntong ito, gumawa siya ng matapang na desisyon. Balak niyang ibigay si Park-hoon kay Soo-hyun. Nagsagawa ng board meeting ang ospital para ipahayag si Dr. Han bilang susunod na direktor ng ospital. Ito ay dahil nanalo siya, at nanalo ng pagkakataong mag-opera kay punong ministro Yang Suk-soo. Kahit na nagkamalay ang pasyente ni Park-hoon, mas matagal itong nagkamalay kaysa sa pasyente ni Dr. Han. Kaya naman itinalaga niya ang posisyon ng direktor kay Dr. Han. Binigyan siya ng anak ng direktor ng mahalagang dokumento. Sinabihan siyang ibigay ang mga ito sa abogado ng ospital. Dahil sa curiosity, binuksan niya ang dokumento para tingnan ito. Ngunit natuklasan na ilegal na ginagamit ang pondo ng ospital. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng direktor para sa isang hapunan. Nang gabing iyon, nang malaman ng direktor na ibinigay ng kanyang anak ang mga dokumento kay Dr. Han ay labis itong nagalit, dahil hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala kay Dr. Han. Matapos kumain nilang tatlo, sinabihan niya sila na magpakasal na agad. Ngunit malinaw na may sariling paraan ng pag-iisip ang dalawa. Alam ni Dr. Han na may gustong iba ang kanyang kasintahan. Ngunit dahil talagang gusto niya si Soo-hyun, sinabi niyang hindi niya ito pipilitin. Sa sandaling ito, naunawaan din niya ang dahilan kung bakit hindi nakuha ng ama ni Park-hoon ang medikal na insidente dahil sa kanyang planong paghihiganti. Ayaw niyang saktan ang taong mahal niya. Pero ang unang hakbang ng paghihiganti ni Dr. Han ay ang anak ng direktor. Habang nagdaraos ng celebration party, dumating ang mga pulis. Ang anak ng direktor ay inaresto dahil sa katiwalian at pagtanggap ng suhol. Sa oras na ito, tila may naiintindihan si Park-hoon at alam niyang siya ang inabando ng bata. Pagkatapos ng medikal na insidente, tinanong niya si Dr. Han kung gusto niya bang gumanti. Sabi ni Dr. Han, baka hindi ito ang tamang gawin. Pagkatapos ay pumunta siya sa direktor at nagpahiwatig ng kanyang opinyon tungkol sa medikal na aksidente noon. Hindi na pagtanto ng direktor ang kanyang pagkakamali. Ang gusto lamang marinig ni Dr. Han ay ang taos-pusong panghihinayang. Ngunit ang direktor ay puno ng paghamak. Walang magawa si Dr. Han, may hayag lamang ang kanyang pagkakakilanlan. Naulila daw siya noong taong iyon. Sa sobrang galit ng direktor, nawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Ngunit hindi naman naantig si Dr. Han. Ang layunin niya sa pagpunta dito sa pagkakataong ito ay paghihiganti. Pagkatapos ay sumugod ang lahat at nakita ni Soo-hyun ang kanyang ama na nakahiga sa sahig. Siya ay labis na nag-alala.
Pagkatapos ay inayos ang mga tauhan upang maghanda para sa isang operasyon. Hindi siya nangahas na maniwala sa nobyo sa kanyang harapan. Tinanong niya kung ano ang ginawa nito. Ngunit hindi sumagot si Dr. Han. Inalis ng medical staff ang direktor at sa oras na ito, labis na nagalit si Suyon sa kanya. Sabi niya, hinding-hindi kita patatawarin. Pagkatapos ay lumingon ito at umalis. Nang umalis ang lahat, si Dr. Han ay umupo sa sofa, itinuring niyang matagumpay ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa kanyang puso ay hindi siya masaya. Sa ilalim ng pagligtas ni Park Hoon, nakaligtas ang direktor sa panganib. Labis na nagpasalamat si Soo-hyun kay Park Hoon. Pagkatapos ay pumunta siya kay Dr. Han at tinanong siya kung bakit siya naging malupit. Ayaw nang magpaliwanag ni Dr. Han. Pagkatapos ay inimpake niya ang kanyang mga gamit at naghanda na umalis. Bago umalis ay tumingin siya sa lugar na ito na puno ng mga alaala. Ang imahe ni Soo-hyun ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Pumunta siya sa silid ng ospital ng direktor, at tinignan ang kaaway na kinasusuklaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Marami siyang halo-halong emosyon sa puso niya. Tinanong ni Soo-hyun kung bakit siya pumunta dito. Sabi ni Dr. Han, kailangan na niyang umalis. Sabi ni Soo-hyun, sige umalis ka. Sinabi nito sa kanya na huwag nang magpakita muli sa ospital, napakasakit nito para kay Dr. Han habang nakatingin sa taong mahal na mahal niya. Dumating si Dr. Han sa ospital para magpaalam kay Park Hoon. At upang ipagkatiwala si Soo-hyun kay Park Hoon. Sa tingin niya ay para talaga sa isa't isa sina Park Hoon at Soo-hyun. Sa kabilang panig, nagising ang direktor at hiniling kay Soo-hyun na hanapin si Dr. Han. Hindi naiintindihan ni Soo-hyun ang ginagawa ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng direktor na iniligtas siya ni Dr. Han. Lumalabas na pagkatapos na mawalan ng malay ang direktor, binigyan siya ni Dr. Han ng cardiopulmonary resuscitation. Kaya iniligtas niya ang kanyang buhay. Napagtanto ni Soo-hyun ngunit hindi niya ito naiintindihan. Ngunit kahit paano siya makipag-ugnayan kay Dr. Han, hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Nang tumakbo palabas ng ospital si Soo-hyun, nakaalis na si Dr. Han. Si Soo-hyun ngayon ang pumalit bilang pangulo. Ginulo ni Jae-hee ang kanyang utak para mag-isip ng mga paraan para inisin si Park Hoon hanggat maaari. Nagalit siya sa kanya dahil hinayaan niya itong umalis sa kanya at mapunta kay Soo-hyun. Ngunit sinabi ni Park Hoon na siya lang ang nagugustuhan niya. Ano man ang mangyari, hindi niya ito iiwan. Sa oras na ito, pareho silang umiyak at nagyakapan at nagpasya ang dalawang taong nagmamahalan na huwag nang maghihiwalay. Sa kabilang panig, magsisimula na ang operasyon ni punong ministro Yang Sokso. Dahil sa pag-alis ni Dr. Han, ang maari lamang mag-opera ay si Park Hoon. Bago ang operasyon, nakita ni Yang Sokso si Jae-hee na dumating. Nagpaplano sila ng isang malaking pagsasabwatan. Dahil hindi matiis ni Jae-hee na linlangin muli si Park Hoon, kaya nagpasya siyang sabihin ang lahat ng mga lihim. Ang dahilan, si Jae-hee ay isang spy ng North Korea. Ang operasyon pala para kay Yang Sokso ay isang pangharang lamang. Ang taong talagang nangangailangan ng operasyon ay ang Pangulo. Ang plano ni Yang Sokso ay ang makoma ang Pangulo, nang sa gayon ay hawak niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Nakatanggap din ng suporta ang kanyang plano mula sa gobyerno ng North Korea. Dahil para maiwasan ang plot na ito, sinadya ni Park Hoon na ipaalam ito sa direktor. Sa kasamaang palad, ang pagkakakilanlan ng dalawang tao ay hindi makilala ang taong ito. Sa oras na ito, iniisip nila si Soo-hyun. Kinabukasan, nakatanggap ang Pangulo ng imbitasyon na bumisita sa ospital. Sa patnubay ni Soo-hyun, binisita nila ang maraming iba't ibang pasilidad ng ospital. Sa isang meeting room, biglang sumulpot si Park Hoon. Ang kanyang itsura ay nagpakaba sa mga bodyguard, ngunit nais ni Park Hoon na makipag-usap ng pribado sa Pangulo. Para sa kaligtasan, iginiit ng mga bodyguard ng Pangulo na siya ay manatili. Nang malapit nang ihayag ni Park Hoon ang buong plano, agad na lumitaw si Yang Sokso upang matakpan siya. Nang magkamay ang dalawang tao, natuklasan niyang napakahina ng kalusugan ng Pangulo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng Pangulo. Sa kanyang isipan, agad na nagbigay ng three-dimensional na pagtingin sa puso ng taong ito. Sa sandaling ito, hinusgahan niya na hindi na magtatagal ang buhay ng Pangulo. Ngunit ang kanyang hindi makatwirang mga aksyon ay pinigilan ng mga bodyguard. Mabilis naman na humingi ng tawad si Park Hoon, tapos umalis na ang lahat. Bumalik si Yang Sokso sa silid ng ospital, nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa Pangulo. Tumanggi ang Pangulo na operahan sa ospital na ito. Ang resultang ito ay nakapagpagulat sa kanya. Kung hindi siya operahan dito, lahat ng plano niya ay mabibigo. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang katulong na ang puso ng Pangulo ay maaari lamang tumagal ng 1 pang linggo,
At kung walang operasyon, hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. At sinabi na ang kasalukuyang paraan na makapagpapagaling sa kanyang sakit ay ang muling pagbuo ng kanyang puso sa kaliwang ventricle. Ang success rate ng operasyong ito ay napakababa at walang nangahas na gawin ito. Ngunit kinumpleto ito ni Park Hoon sa isang kamay lamang. Si Yang Sok-soo sa kabilang panig ay labis na nag-aalala. Nagpatuloy siya sa pag-iisip ng mga paraan para kumbensihin ang taong ito. Tumawag muli ang Pangulo at sinabi na ang operasyon ay kailangang isagawa ng pangkat ni Park Hoon na nagpahinga ng maluwag kay Yang Sok-soo. Pagkatapos ay dumating ang presidente sa ospital. Matyagang ipinaliwanag ni Park Hoon ang kanyang kondisyon. Ngunit naantala dahil maraming beses nang sinabi ng kanyang doktor ang mga sitwasyong ito. Nais niyang malaman ang success rate ng operasyon at kung magkano ito. Hindi sinabi ni Park Hoon at aminin na 100%. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa kay Yang Sok-soo at sinabihan siyang i-schedule ang operasyon kinabukasan. Ngunit sa oras na ito, biglang nakaramdam ng hindi mabuti ang Pangulo. Agad na nagsimulang ayusin ni Park Hoon ang operasyon sa tulong ng lahat. Dinala ang Pangulo sa operating room. Pagkatapos ay nagsimula ang operasyon. Sa kabilang panig, sinimulan ni Yang Sok-soo ang kanyang sariling pagpupulong. Ayon sa National Constitution, kung makoma ang Pangulo ay magkakaroon ng kapangyarihan ang punong ministro na palitan ang Pangulo. Ang operasyon ay natapos ng maayos. Ngunit ang Pangulo ay hindi na nagkamalay. Sa oras na ito, siya ay labis na nasa sabik. Tumayo siya sa kabilang panig at tumawa sa Pangulo. Sinabi na dapat ay matagal nang hinarap ng Pangulo ang kanyang mga mata. Dahil dito, nalaman niya ang mga plano ni Yang Sok-soo. Pagkatapos ay dumating sina Park Hoon at Jae-hee. At sa oras na ito, alam ni Yang Sok-soo na ang dalawang taong ito ay nagtaksil sa kanya. Ngunit ang Pangulo ay may sariling paraan ng pag-iisip. Hindi niya alam ang direkta na pag-post ng punong ministro, dahil magdudulot iyon ng matinding kaguluhan sa buong bansa. Pinili niyang patawarin si Yang Sok-soo na nangangahulugan din na si Park Hoon at Jae-hee ay malupit na inabandona na. Tiyak din na tatanggalin ni Yang Sok-soo ang dalawa sa kanila. Pumayag ang Pangulo na ibigay silang dalawa sa kanya para hawakan. Tinignan lamang niya ang kanyang mga nasasakupan, upang ipahiwatig na tatanggalin silang dalawa. Nang biglang may huminto na sasakyan at ang lahat ay labis na nalilito. Ang driver ay ang lalaking nakaitim, at dahil nabigo ang plano. Wala nang halaga ang grupo ni Yang Sok-soo at Park Hoon kasama ang mga North Korean na tulad niya. Nang tumakbo ang lahat para tingnan, matagal nang umalis ang taong nakaitim at hindi na humihinga si Yang Sok-soo. Matagal nang galit ang squad leader kay Yang Sok-soo. Kaya nagpa siya itong palayain sina Park Hoon at Jae-hee. Dinala ni Park Hoon si Jae-hee upang tumakas mula rito. Ngunit sa sandaling ito ay umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Sinabihan ni Park Hoon si Jae-hee na mauna na at hindi na nakapag-react pa si Jae-hee. Nasugatan ng husto si Park Hoon, at pagtingin ni Jae-hee sa likod ni Park Hoon, nakita nito na ang nagpaputok ay ang lalaking nakaitim. Alam ni na Park Hoon at Jae-hee ang buong plano kaya napilitan itong tapusin silang dalawa. Dahan-dahan itong umusad at tinutukan silang dalawa. Nang mahulog si Jae-hee ay agad na nahawakan ni Park Hoon ang kamay nito. Ang pangyayaring ito ay naulit, at ito ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay noon. Nang tatapusin na ang dalawa ng nakaitim, tumalon sina Jae-hee at Park Hoon sa ilog. Hindi malinaw kung paano sila mabubuhay o mamamatay. Pagkalipas ng 2 buwan, pumunta si Dr. Han para humingi ng tawad sa direktor. Sa pagtingin kay Soo-hyun pagdating, ay naresolba ang agwat ng dalawa, at para sa kaligayahan ng kanyang anak na babae, ang kanilang hidwaan ni Dr. Han ay kanya nang tinapos. Kinabukasan ay dinala ni Dr. Han si Soo-hyun sa isang maliit na bayan. Dito niya nakita ang taong gusto niya noon, nagreklamo si Soo-hyun kung bakit hindi siya nito kinontak. Dahil ang akala niya ay patay na ito, at sa North Korea ang identity ni Jae-hee ay hiniling ni Dr. Han na ibalik siya. Ngayon din ang araw ng pagbalik niya sa bansa. Dahan-dahan na huminto ang isang sasakyan at ang taong bumaba sa sasakyan ay walang iba kundi si Jae-hee. Mahigpit na niyakap ni na Park Hoon at Jae-hee ang isa't isa at hinawakan din ni Soo-hyun ang kamay ni Dr. Han. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.